Maraming tao ang walang sapat na kaalaman tungkol sa relihiyong Islam, na ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo, sumusunod lamang sa Kristyanismo. Para sa mga Muslim, mayroong iisang Diyos, kilala bilang Allah, at ang kanilang pananaw kay Jesus ay medyo iba kumpara sa pangkaraniwang pananaw ng mga Kristiyano. Kaya't ating alamin ang kasaysayan ng relihiyong Islam ng magkasama. Kung sumasamba sila sa Diyos na tinatawag na Allah, ito ba ay parehong Diyos na sinusunod sa Kristyanismo, o may pagkakaiba ba sa mga banal na nilalang na kanilang sinusunod? Ano nga ba ang itinuturo ng relihiyong ito? Sila ba ay natural na mga radikal? Ako po si Bruno Cordero at malugod kayong tinatanggap sa channel na Jornada Sagrada. Nandito ako upang sagutin ang mga tanong na ito, at marami pang iba, upang magkaroon kayo ng buong pangunawa sa Islam. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong hilingin sa inyo na mag-subscribe sa aking channel, at i-activate ang mga abiso para makatanggap kayo ng mga update tungkol sa mga bagong video. Sa pamamagitan nito, tinutulungan nyo ang aming ministeryo na makarating sa mas maraming tao. Mahalaga rin na ibahagi nyo ang video na ito sa WhatsApp, dahil maaaring iligtas nito ang mga buhay. Maraming tao ang maaaring nangangailangan ng tulong, at gamit ng Diyos, maaring gamitin kanyang instrumento upang makialam sa kanilang mga buhay. Amen. Kaya't magpatuloy tayo. Sa simula, mahalaga na maunawaan natin ang pinagmulan ng relihiyong ito. Nasa mga paligid ng 570 matapos si Kristo, sa lungsod ng Mecca, sa Saudi Arabia, isinilang ang isang lalaki na tinawag na si Muhammad. Siya ay miyembro ng tribo ng Quraysh at mula sa labis na simple na pamilya. Mula sa kanyang kabataan, nagtrabaho siya bilang isang mangangalakal na nagdala sa kanya sa iba't ibang kultura. Sa kasamaang palad, nawalan si Muhammad ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa lamang, at siya ay pinalaki ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Hanggang sa siya ay 25 taong gulang, naglakbay ng malawak si Muhammad, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya si Khadija, isang mayamang babaeng balo. Ito'y nagbigay sa kanya ng mas maligayang buhay at pinansyal na seguridad. Madalas na umuurong si Muhammad sa mga bundok, kung saan siya ay naghahanap ng katahimikan upang manalangin at mag-meditate. Sa isa sa mga pag-urong na ito, sa bundok ng Hira, siya ay nagkaroon ng isang karanasan na nagbago ng kanyang buhay. Habang natutulog sa isang kuweba, si Muhammad ay ginising ng isang malakas na damdamin, tila ba isang banal na nilalang na nagtatangkang makipag-ugnayan sa kanya. Ayon sa tradisyon ng Islam, ito'y tinawag na Arkanghel na si Gabriel. Sa simula, labis na nagulat si Muhammad at maging iniisip na baka ito'y kanyang pag-ilusyon lamang. Ngunit inilantad ng anghel ang mga salita sa kanya na magbabago ng takbo ng kasaysayan, sa pangalan ng iyong Panginoon, na lumikha. Siyang lumikha ng tao mula sa isang bagay na humuhawak, basahin mo ang iyong Panginoon ay napakabuti. Siyang nagturo gamit ang panulat, nagturo ng mga bagay na hindi alam ng tao. Ang pangyayaring ito ay kilala bilang Gabi ng Pagtakda, at ito ang unang hakbang patungo sa iba pang mga paghahayag na ipinadala ng Diyos, o mas mahusay pa, kay Allah, kay Muhammad sa pamamagitan ni Gabriel. Sa katunayan, ayon sa tradisyon, si Muhammad ay naglaon ng halos 2 taon na walang natatanggap na bagong mga paghahayag, maliban na lamang sa kanilang pagbabalik noong 612 matapos si Kristo. Sa simula, sinusubukan ni Muhammad na pigilin ang mga paghahayag. Alam niyang ang mga tribo ng panahon ay hindi tatanggap ng isang monoteistikong pananampalataya. Ngunit sa bawat bagong pagpapakita, mas lalong malinaw na naging mahalaga na mailagan ang pananampalataya sa mga Arabo. At ito nga ang ginawa ni Muhammad. Ang mga paghahayag na natanggap ni Muhammad ay inulit mamaya ng mga isinumpang Muslim, bumubuo sa tinatawag nating Quran, ang banal na aklat ng Islam. Ang mga unang tagasunod ng bagong pananampalataya ay mga kamag-anak ni Muhammad. Sa mga sumunod na araw, nagbukas ang mga pintuan para sa kanya, upang magbukas ng mensahe sa lungsod ng Mecca, na nagdulot ng hindi kanais-nais na reaksyon mula sa lokal na mga otoridad. Sa mga panahong iyon, dominado ng politeismo ang tangway ng Arabia, isang gawi na nagdudulot ng malaking kita sa lungsod, dahil sa mga biyaheng panrelihiyon ng mga mananampalataya. Bilang resulta, si Muhammad at ang kanyang mga tagasunod ay dumaranas ng pang-aapi, na humantong sa ilan sa kanila na tumakas sa rehiyon ng Ethiopia. Nagpasya si Muhammad at ang kanyang pamilya na manirahan sa lungsod ng Medina, kung saan nakatagpo sila ng tiyak na antas ng pagtanggap sa mga mensahe ni Allah. Ito ay yugto na tinatawag na Hijra, na nagsimula ng kalendaryong Islam. Ayon sa mga historiador, tinatayang may mga 200 mga tagasunod ng Islam sa lungsod ng Mecca sa yugtong ito. Ngunit sa Medina, nagbago ang lahat.
Nagkaroon ng mga bagong Muslim at nag-organisa ng mga karawan patungo sa Mecca, na sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng sapat na lakas upang bumuo ng isang estado sa Medina. Sa ilalim ng estado na ito, kahit na sumunod sa mga prinsipyong Islam, si Muhammad ay nagtiyak ng kalayaan ng pananampalataya para sa mga Hudyo at Kristiyano, pati na rin para sa mga nagpapatuloy sa politeismo. Siya ay naging leader sa mga labanang dinaanan at sa wakas, nakuha nila ang lungsod ng Mecca. Pagkatapos ng pagkakamit, ipinagbabawal ang mga ritual ng pagsamba sa mga Diyos-Diyos ng politismo, at kumalat ang Islam sa buong tangway ng Arabia. Matagumpay ang pagkalat ng relihiyon sa rehiyong ito, hanggang 632 matapos si Kristo, nang mamatay si Muhammad. Pagkatapos ng kamatayan ng propeta, ang mga sumunod niya, na tinatawag na mga kalifa, ay naglaan upang magpakalat ng mensahe ng Islam sa iba't ibang mga bahagi ng Asya, Afrika, at maging sa Europa. Sa ganitong paraan, umusbong ang Islam. Ngunit, sa huli, ano nga ba ang itinuturo ng relihiyong ito? Tulad ng Kristyanismo, ang Islam ay isang monoteistikong pananampalataya, na nangangahulugang naniniwala ito sa iisang Diyos, na sa kasong ito, si Allah. Para sa mga Muslim, ang Allah ay makapangyarihan at walang kamuwang-muwang bilang lumikha ng sansinuko. Isinusulong ng pananampalataya ang isang pangunahing papel sa Islam, at ang mga hindi naniniwala sa kanya, ay hindi itinuturing na mga Muslim. Ang Quran, na kadalasang tinutukoy bilang ang mapagmahal at maawain, ay naglalaman ng mga mahahalagang aral, kasama na rin ang iba pang mga banal na teksto ng Islam. Gayon din, kinikilala ng mga Muslim ang iba pang mga propeta na pinili upang magpahayag ng mga mensahe ng Allah. Sa pagkakaiba sa Kristyanismo, kung saan si Jesus ay itinuturing na anak ng Diyos, sa Islam, siya lamang ay itinuturing na isa sa mga propeta na pinili upang magdala ng salita ng Allah. Ito ay hindi nangangahulugang ang mga Muslim ay hindi marunong tumanaw sa Ebanghelyo, halimbawa. Bagamat ang mga banal na tuntunin ng Islam ay makikita sa Quran, may iba pang mahahalagang mga teksto sa relihiyon, tulad ng mga awit at Ebanghelyo na bahagi ng Biblia. Tulad ng sa Kristyanismo, naniniwala ang mga Muslim sa isang paghatol sa huli, kung saan si Allah ay magbibigay katwiran sa lahat ng tao at tatakda sa kanilang kapalaran batay sa kanilang mga gawaing ginawa sa buhay. Mayroon din silang pananampalataya sa pag-iral ng mga anghel, sapagkat ito ay sa pamamagitan ng isa sa kanila na nagsagawa ng mga banal na paghahayag kay Muhammad. Upang ituring na mabuting Muslim, kinakailangan na manampalataya sa Allah at sundan ang mga aral ng Quran. Bukod dito, mayroong 5 pangunahing mga alituntunin. Ang una ay ang pagbasa ng pananampalataya, na nagpapahayag, walang ibang Diyos kundi si Allah, at si Muhammad ay kanyang propeta. Ang 4 na karagdagang mga alituntunin ay kinabibilangan ng pangangaral ng 5 beses bawat araw patungo sa Mecca, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pagtulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pag-aalay ng 2.25% ng personal na kita, tinatawag na zakat, at sa huli, kung may kakayahan, ang paglalakbay patungo sa Mecca nang hindi bababa sa 1 beses sa buhay. Mahalaga na pansinin na may iba't ibang mga alon sa loob ng Islam. Kasama sa mga pangunahing ito ang mga Sunni at Shia. Pagkamatay ni Muhammad, nagkaroon ng pagkakaiba-iba ang mga grupo na ito. Ang mga Sunni ay pumili kay Abu Bakr, kaibigan ng propeta, bilang kanilang tagapagtaguyod, samantalang ang mga Shia ay naniniwala na ang isang kamag-anak ni Muhammad ang dapat mamuno sa kanila, at pinili nila si Ali ibn Abi Talib, na pinsan ng propeta. Ang tanong kung si Allah, ang Diyos ng Islam, ay pareho ng Diyos na sinusunod sa Kristyanismo, at iba pang mga relihiyon, ay isang komplikadong issue. Kasunod ng sinabi ko, si Jesus ay itinuturing na isa sa mga propeta ng mga Muslim, bagamat hindi ito ang pangunahing karakter sa Islam. Kahit ang mensahe na iniabot ni Muhammad ay may pagkakatulad sa iniwan ni Jesus, ang kanyang mensahe ay malaki ang pagkakaiba, lalo na sa kanyang mga huling isinulat na aklat, kung saan makikita ang ilang mga bahagi na nag-aanyaya ng karahasan, kung kinakailangan, upang palaganapin ang Islam. Ito ay maaaring maging paksang pang ibang video. Kaya't para sa akin, bagamat pareho ang pinanggalingan ng relihiyon mula sa parehong ama, si Abraham, sa tingin ko may mga maling interpretasyon sa pagitan, at ang pagkakaiba ay malaki na at mahirap sasabihin ang Diyos ng mga Muslim na may mga mensahe na radikal at marahas, ay pareho sa Diyos ng Israel, na nagpadala sa atin ng kanyang anak na si Jesus, upang magturo ng pag-ibig, at kapatawaran, kahit para sa ating mga kaaway.
Sa katunayan, ginawa naming isa pang napakahalagang video na nagpapakita sa Biblia ng ebidensya na si Jesus ay naghula na ang Hamas ay aatake sa Israel. Panoorin ito sa ibaba, ito ay labis na naglilinaw. At kung ikaw ay may hangaring mag-aral pa at lumapit kay Allah, nais kitang imbitahan na mag-aral ng teolohiya kasama namin sa buong kapaligiran. Aking iiwan ang impormasyon sa unang pinagtatalunan na komento. At huwag kalimutan i-like ang video at mag-subscribe sa channel para patuloy na maunawaan ang mga misteryo ng Biblia. Kita-kits sa susunod na video.